Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Founder ng online media network na PGMN na si Franco Mabanta at 4 na iba pa inaresto ng National Bureau of Investigation sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Disconnection ng kuryente, iniutos ng ERC na suspendihin muna hanggang Hulyo. Installment payment, papayagan. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba sa 2.58 milyon noong Marso. Sa MBC TV correspondents, bagong silang na sanggol natagpuan sa gilid ng kalsada sa Manawag, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, PVL, nilinaw ang draft rules at player movement bago ang 2026 rookie draft. At sa Showbiz Spotted, iconic musical play na Jesus Christ Superstar mapapanood hanggang Mayo 31. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang founder ng isang media company at 4 na iba pa na nagtangka umanong mangikil na aabot sa 350 milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang mga detalye ng balitang yan maya-maya sa report ni Giselle Ricafort. Nagkasa naman ang joint inspection ng Department of Agriculture at ibang ahensya ng pamahalaan sa isang pamilihan sa Quezon City upang tiyakin na walang nananamantala ng presyo ng mga pangunahing produkto. Babala rin ng DA, maaari na agad ulihin ang mga retailer ng bigas na higit sa price cap ang presyo. Ang mga detalye sa report ni Val Gonzales. Maaari nang agad huliin ng pulisya ang sinumang retailer ng bigas na lalampas ang presyo sa itatakdang price cap. Ito ang babala ngayon ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara matapos magsagawa ng price and supply monitoring sa bigas at iba pang mga agri-livestock products sa City Market sa Project 4 Quezon City. Sa isinagawang inspeksyon ng DA kasama ang DTI at Philippine National Police, naaabutan ng mga opisyales na mas mataas sa 50 pesos ang ibinebenta dito na imported na bigas. Ito'y dahil nasa 55 pesos ang per kilo ng imported rice dito sa nabanggit na palengke na dapat ay 50 pesos lamang. Sa presyo naman ng iba pang mga produkto gaya ng karne ng baboy, mas mura ng 10 piso ang presyo kada kilo sa City Market dahil 410 lamang ang liempo kumpara sa 420 pesos sa ibang mga palengke. Wala namang paggalaw sa presyo ng manok maging ng mga gulay. Ang DTI, ang ating PNP, law enforcement. Pag may nakita po silang violation, pwede po ma-apprehend na po yun because kung more than 50 pesos po yan, ibig sabihin, in violation na po yan ng price cap. So, pwede po yung huliin, pwedeng ma-seize po yung items, yun yung pwede pong gawin ng ating kapulisan. Sa ngayon ay inihintay na lamang ng DA ang ilalabas ng Malacanang na executive order na may kinalaman sa price cap. Marso 25 pa nang magsumite ang DA ng kanilang price cap recommendations sa opisina ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iniutos ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pansamantalang pagsuspinde sa pagpuputol ng kuryente simula ngayong buwan hanggang Hulyo. Ayon sa ERC, para yan sa mga residential at non-residential consumers na hindi makapagbabayad ng kanilang electric bills. Pinayagan din ng ERC ang flexible payment options o hanggang 3 buwang installment na pagbabayad. Sabi ng ERC, sa gitna yan ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency, kaugnay na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan.
Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso, ayon yan sa huling datos ng Philippine Statistics Authority. Pero bumaba rin ang bilang ng mga nagkatrabaho kumpara noong nakaraang buwan na ayon sa PSA ay nakaapekto ang pagbaba ng mga Pilipinong sumali sa labor market. Ang iba pang detalye sa report ni Dustin Bayog. Nananatili na sa 2.2 milyong Pilipino pa rin ang walang trabaho noong Marso sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ay katumbas ng 5% o 50 sa kada 1,000 Pilipino ay walang trabaho. Bagaman mas mababa ito kumpara sa 2.66 milyong Pilipinong unemployed noong buwan ng Pebrero, ay mas mataas pa rin ito sa 1.93 milyong walang trabaho noong Marso ng 2025. Naitala naman ang 63.3% ng mga Pilipino nagkaroon ng trabaho noong Marso na mas mataas noong Marso ng nakarang taon, pero kapansin-pansin na bumaba rin ito kung ikukumpara noong Pebrero ng 2026. Paliwanag ni PSA Undersecretary Dennis Mapa, ang parehong pagbaba ng employed and unemployed person sa bansa ay dahil sa pagbaba ng mga Pilipinong pumasok sa labor market dahil karamihan ay mas pinili mag-aral muli at mag-asikaso ng pamilya. Samantala, apektado rin ang krisis sa langis ang galaw ng mga Pilipinong may trabaho, lalo na sa sektor ng fishing at aquaculture. Tinukoy rito ni Mapa marine fishing o maapektado mga isda sa komunidad na gumagamit ng diesel sa pamamalakaya. Fishing and aquaculture, no? May bawas kasi na 420,000 and marine fishing ito. Ito yung mga mangingisda natin na sa municipal fisher folks, so sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa kanila kasi nabawasan. Sa kabila dito, kinakitaan pa rin ang pagtaas ng mga Pilipinong may trabaho sa agriculture, lalo na mas dumami ang nagnegosyo sa pagtatanim ng mais, saging at sugarcane o tubo. Sa kabuuan services sector pa rin ang bumubuhay sa malaking porsyento ng employment sa bansa na sinundan ng agriculture at industry sector. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naitransmit na sa plenaryo ng Kamara ang committee report hinggil sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nai-refer na kagabi ang naturang report sa House Committee on Rules na magtatakda naman ng schedule para sa plenary debate at vote. Nilalaman nito ang 4 na articles of impeachment laban kay Duterte, kabilang ang maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery at korupsyon at acts of violence kaugnay ng death threats sa matataas na opisyal ng bansa. Kinakailangan makakuha ito ng hindi bababa sa 1/3 o 106 votes mula sa 318 House members para muling ma-impeach sa mababang kapulungan si VP Sara. Rumesbak naman si Executive Secretary Ralph Recto laban sa mga paratang ni Batangas Representative Leandro Leviste at tinawag itong kasinungalingan at walang basehang paninira. Sa isang pahayag, sinabi ni Recto na una pa lang nilang nagkita ay inalok umano siya ni Leviste ng 400 milyong piso para suhulan ang kalaban nito sa politika na agad niyang tinanggihan. Ayon pa kay Recto, sinundan ito ng mas malaking alok na 1 bilyong piso kapalit ng pag-urong ni Governor Vilma Santos Recto sa laban noong eleksyon. Iginit ni Recto na hindi siya kailanman pumayag sa anumang irregularidad at tinawag na nakaka-insulto ang mga nasabing alok. Mariinding itinanggi ni Recto mga aligasyon ng ghost projects. Kahapon, inakusahan ni Leviste ang pamilya Recto ng sari-saring aligasyon ng korupsyon. Dahil dito nagdesisyon ang kapulungan na i-strike out o alisin sa record ng plenaryo ang mga sinabi ni Leviste at kung may ebidensya, hinimok na magsampa ng kaso sa tamang forum. Sa mundo ng volleyball, naglabas na ng pahayag ang Premier Volleyball League o PVL patungkol sa draft rules at player movement ng liga bago ang 2026 Rookie Draft. Kasunod ito ng panukala ng Philippine National Volleyball Federation na bigyan ng priority picks ang Alas Pilipinas sa draft ng naturang liga. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja.
Nilinaw ng Premier Volleyball League ang mga patakaran kaugnay ng draft entry, player rights at prerogatives ng mga kupunan bilang paghahanda sa 2026 Rookie Draft, kasabay ng pagpapatibay nito sa layuning mapanatili ang patas at maayos na sistema sa liga. Sa inilabas na pahayag, iginiit ng liga na ang lahat ng nais pumasok sa PVL ay kinakailangan dumaan lamang sa Rookie Draft. Ipinagbabawal ang direktang pakikipagnegosasyon o pagpirma sa alinmang kupunan sa labas ng naturang proseso. Saklaw ng patakarang ito ang lahat ng manlalaro, kabilang ang mga miyembro ng national team na Alas Pilipinas, gaya ni Shaina Nitura, Angel Canino at Amy Provido, pati na rin ang mga naglalaro sa ibang bansa tulad ni Alyssa Solomon kung sila ay magpapasyang sumali sa draft. Dagdag pa ng PVL, kinakailangan pa rin kumuha ng pahintulot ng isang manlalaro mula sa kanyang mother club bago sumama sa Alas Pilipinas upang matiyak ang pagsunod sa kontrata at regulasyon ng liga. Samantala, kung ang isang player na na-draft ay pipiliing manatili muna sa national team, mananatili sa drafting club ang eksklusibong karapatan sa kanya sa loob ng hanggang 3 taon. Sa panahong ito, hindi siya maaaring makipag-ugnayan o maglaro para sa ibang kupunan. Kung sakaling piliin naman ng isang atleta na unahin ng Alas Pilipinas at hindi muna sumali sa draft, kailangan pa rin niyang dumaan sa draft process matapos ang kanyang national team duties dahil hindi ito exemption sa mandatory system ng liga. Ayon sa PVL, layunin ng mga patakarang ito na masiguro ang maayos na galaw ng mga manlalaro, maprotektahan ang karapatan ng mga kupunan at mapanatili ang isang patas at transparent na sistema habang sinusuportahan pa rin ng mga atletang nais maglingkod para sa bansa. Ang paglilinaw na ito ay kasunod ng panukala ng Philippine National Volleyball Federation na bigyan ng priority picks ang Alas Pilipinas sa PVL Draft bilang solusyon sa paulit-ulit na hamon sa paghiram ng mga manlalaro mula sa kanilang mother clubs tuwing may international competitions. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng Teaser HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Senate Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson ay ginitang pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Sa MBC TV Global, nasa higit 1,000 beagles pinakawalan ng animal groups mula sa isang research facility sa Amerika. At sa Showbiz Spotted, ang mga head turners at umeksen ng stars sa Met Gala 2026. Sino-sino nga ba? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Magsasagawa ng final consultation ang National Unity Party o NUP sa kani-kanilang constituents dahil sa umano'y abiso ng INC. Alamin natin ang balita mula sa Kamara ni Milky Regunan. Miss Milky? UL magdaraos ng final consultation sa kani-kanilang constituents ang National Unity Party 5 araw bago pagbotohan sa plenaryo kung itatawid na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirmahan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ng Antipolo, chairman ng National Unity Party, pangalawang pinakamalaking partido dito sa Kamara. Aminado si Puno na concern ng kanilang mga miyembro ang posisyon ng Iglesia ni Cristo na umunoy tutol na mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Sabi ni Puno kung noon ay hati ang kanilang mga miyembro pero nang marinig at maipresenta ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente sa may sinagawang impeachment proceedings, ngayon ay mayorya na sa may NUP ay pabor na dinggin ng Senado bilang impeachment court ang impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Puno, nagkasundo ang NUP na boboto sila batay sa kanilang konsensya at hindi sila sisitahin kung ano ang kanilang mga iboboto. Sa ngayon, mula sa dating 43 members, umaabot na ngayon ng NUP sa 55 members at inaasahan na may mga lilipat pa pero ang sabi ni Puno, panatilihin lamang nila hanggang 60 members ang kanilang partido. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Kamara de Representantes. Maraming salamat, Milky Regunan.
Inilahad na ni Senate Blue Ribbon Chairperson at Senator Ping Lacson ang kanyang nabuong Chairman's Progress Report sa pagbabalik sesyon ng Senado kahapon. Mga sangkot sa flood control anomaly at pagsagot sa ilang batikos umano sa kanya. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nararapat lamang na iporsigi ang investigasyon at habuli ng mga sangkot sa flood control anomaly anuman ang kanilang katungkulan sa gobyerno. Ito ang muling binigyang tili Senator Panfilo Ping Lacson sa kanyang Chairman's Progress Report na inilahad sa pamamagitan ng privilege speech. Ayon kay Lacson, napakaraming batas ang nalabag at dapat managot ang mga sangkot. Kabilang dito ang malversation, direct bribery, paglabag sa anti-graft law, plunder, money laundering, falsification of public documents at iba pa. Sinagot din ang mga batiko sa kanya kaya nang hindi pagpilit na umarap sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker Martin Romualdez na iginigit ni Senator Rodante Marcoleta. Diin ni Lacson dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy kaya't imbitasyon lamang ang maaari nilang gawin kay Romualdez. Dahil kung hindi niya respetuhin ang tradisyon na ito ay dapat nakahanda rin si Marcoleta na humarap sa Kamara ng Representante sa investigasyon hinggil sa akusasyon na hindi tama ang deklarasyon nito sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SUSE. Aminado si Lacson na recommendatory lamang ang kanilang report ngunit marami na sa kanilang mga rekomendasyon ang nangyayari na sa ngayon. Hindi nagpaunlak ng interpelasyon si Lacson dahil hindi pa naisusumite sa Bills and Index ng Senado ang kanyang partial committee report hinggil sa flood control anomaly dahil 7 pa lamang ang pumipirma at kulang ng 2 para makuha ang siyam na kailangan. Mr. President, this report is a referral and reform package. Simple lang, imbestigahan ng legal, alamin kung ano nangyari, bawiin ang kaya pang bawiin at ayusin ang batas para hindi doble bayad ang Pilipino sa buwis at sa dilubyo ng baha. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinasasauli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga siningil na tinatawag na onboarding fee ng mga transport network companies sa kanilang mga rider. Pagdilinaw kasi, wala dapat bayaran ng mga rider upang mapasama sa operasyon kung kaya titiyakin na mananagot ang mga sangkot. Ang mga detalye tinutukan ni Jackie Resyo. Walang kailangang bayaran ng mga drivers sa Transport Network Companies o TNCs para makasama sa ride-hailing operations nito. Ito ang ibinunyag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza sa panayam sa programang 2x2 kaugnay ng onboarding scheme ng mga TNC. Una ring isiniwalat ni DOTR Secretary Giovanni Lopez sa 2x2 na umaabot sa 25,000 hanggang 90,000 pesos ang binabayarang onboarding fee ng mga Transportation Network Vehicle Services o TNVS drivers. Kaya naman tiniyak ni Mendoza na wala silang sasantuhin sa investigasyon tungkol sa pananamantala sa mga TNVS drivers at maging ang mga tauhan ng kanilang ahensya ay kakasuhan oras na mapatunayang sangkot sila rito. Yun nga ang ating utos sa ating secretary ba? Leave no stone unturned at saka wala tayong sasantuhin dyan. Kung sino man ang maging accountable, pasensya na. Kasi nga, ang raming na pollution. Opo. Araming problema. Tandaan nyo, when I came in Katunying no October, tandaan nyo, 37,000 ang backlog ko. 17,000 doon out of the 37,000, tupol lang sa TNBS. Nakatakda ang pagdinig ng LTFRB kaugnay ng onboarding scheme sa May 14 at 15 at tinatayang pagkalipas ng 2 o 3 linggo ay magsusumiti na sila ng rekomendasyon sa DOTR hinggil sa posibleng pagsuspinde, pagmulta o pagbawi ng lisensya sa mga lumabag na TNCs. Ayon kay Mendoza, bukod sa paghahain ng kaso laban sa mga TNC na sangkot sa naturang modus, ay ipisasauli rin sa kanila ang mga ibinayad na fee ng mga driver. Definitely papasoli natin yan. Not to mention the criminal liabilities para sa bagay na yan. Yes, sir. Kasi baka I'm sure pinapangakuan nila na ma-onboard ka. Ito pa yung style ng iba eh. I-onboard sila 3 months. After 3 months, tatanggalin nila.
Tapos kung gusto mo ma-reconnect, bibayad ka na Bayan naman. na sus, Mario Josep. Grabe, talagang kawawa itong mga... Biniktima talaga. Biniktima itong mga driver natin. Oo. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, patuloy pa rin na binabantayan ang Low Pressure Area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa layong 385 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa ang tsansa nito na maging isang bagyo, ngunit magdadala ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa forecast track ng Pag-asa, inaasahang tatawid ito ng Mindanao patungo sa timog ng Palawan. Samantala, naging tropical depression na o bagyo ang isa pang LPA. Huli itong namataan sa layong 2,225 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay ang lakas ng hangin na abot sa 55 kilometro bawat oras o kada oras malapit sa gitna at bugsong aabot sa 70 km per hour. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa par ng gabi ng Biyernes o Sabado at papangalanang Kaloy. Sa ngayon, asahan pa rin ang mainit at malinsangang hangin sa buong bansa. Bunsod pa rin ang epekto ng easterlies. Maaari namang umabot ang damang init sa Metro Manila sa 41 degrees Celsius, habang pinakamataas naman ang mararamdamang init sa Tacloban City sa Leyte na abot naman sa 45 degrees Celsius. Usapang trivia naman tayo. Ang ilan sa atin minsang nangangarap na bumalik sa pagkabata o di kaya ay ayaw nang tumanda. Pero alam nyo bang may hayop palang may tuturing na immortal dahil kaya nitong bumalik sa pinakabata nitong anyo? Alamin na this, immortal nga ba ang mga jellyfish? Turiptosis dohrnii o mas kilala bilang immortal jellyfish ang tanging nilalang na kayang bumalik sa kanyang pinakabata na anyo kapag sila ay nasugatan o tumanda. Parang mayroong life reset button ng mga ito. Kapag malapit na silang mamatay, bigla na lang itong babalik sa stage ng polyp o yung pinakaunang yugto ng kanilang buhay. Ang proseso na ito ay tinatawag na transdifferentiation, kung saan nagbabago ang mga cell nito at nagiging parang bago ulit. At sa ganitong paraan, walang limit ang kanilang life cycle. Ibig sabihin, paulit-ulit lang silang nabubuhay. Nadiskubre ang immortal jellyfish noong 1880s, pero 1990s lang napatunayan ng mga scientist ang kakaiba nitong abilidad. Maliit lang sila, mga 4.5 mm lang ang laki, o halos kasing laki lang ng ating pinky nail. Karamihan sa kanila ay matatagpuan sa Mediterranean Sea at sa karagatan ng Japan. At dahil kaya nga nilang mabuhay ng paulit-ulit, may mga scientists na umaasang baka dito natin matutunan kung paano nga ba pabagali ng pagtanda o aging ng isang tao. Pero syempre, hindi naman sila totally immortal. Maaari pa rin silang mamatay kapag sila ay nakain ng mas malaking hayop sa kanila. Pero sa madaling salita, sa dami ng nilalang sa buong mundo, sila na ang pinakamalapit sa ideya ng walang hanggang buhay. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Nagliwanag ang Tacloban City, Leyte kagabi nang magpaputok sa kauna-unahang pagkakataon ang puwersa ng Amerika ng isang Tomahawk missile system na bahagi ng balikatan exercises sa bansa. Kinundi na naman ito ng isang grupo na anila ay ginagawang playground ang Pilipinas. Narito ang pagtutok ni Edniel Parosa. Sa unang pagkakataon mula ng dalhin ng armas noong 2024, pinaputok sa Pilipinas ang Typhoon Medium Range Capability o MRC missile system ng Amerika. Kinumpirma ni Balikatan 2026 spokesperson Colonel Dennis Hernandez na ginamit ito bilang bahagi ng wargame sa Tacloban City, Leyte, alas 12:12 ng hating gabi nitong Martes, Mayo 5. Habang nakapwesto sa Tacloban Airport, nag-launch ang mga sundalo na isang Tomahawk missile at tumama sa Laur, Nueva Ecija, bandang 1:00 ng madaling araw. Ito ang parehong uri ng Tomahawk na ipinambala ng US sa unang serye ng mga missile attack nito sa Iran. Kinumdi na naman ng koalisyong makabayan ng missile launch at anilay paggamit ng US sa Pilipinas bilang playground. Bukod kasi sa civilian na paliparan ng Tacloban Airport,
sakahan naman daw ang paligid ng Laur at maaaring nakabulabog umano sa mga residente. Pero sabi ni Hernandez, sakop ng Fort Magsaysay ang nasa pool na impact area, may 630 kilometers mula sa Tacloban at wala namang tinamang struktura. Samantala, bumelta naman si Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga umaalma sa pagpapaputok ng Tomahawk missile. I do not really see the maturity for them to advocate such. If they do not realize the purpose, then they are either mouthpieces of something else or allies of people whose interests are contrary to our Philippine security interests. Pinagyang din ng kalihim na bahagi ang pagkasanay ng deterrence o tangkang pagsupil sa mga banta sa exclusive economic zone ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang nasa 27 katao sa Eastern Ukraine sa panibago na namang magdamagang pag-atake ng Russia. Habang pinalaya naman ng mga animal welfare groups sa Amerika ang nasa 1,500 big at nakatakdang gamitin para sa pag-aaral at animal testing. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Ukraine, nasawing nasa 27 katao sa eastern portion ng bansa matapos sa muli magdamagang pag-atake ng Russia. Ito ay matapos ang deadline ng dapat sana'y pagkakasudong open-ended ceasefire na iain ng Ukrainian government. Pero matapos nito, agad namang inanusyo ng Russia ang tigil putukan sa reyon mula May 8 hanggang 9 bilang paggulita sa pagkapanalo ng Soviet Union laban sa mga Nazi noong World War II. Ngunit para kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, senyales lamang anya ito na hindi pa handang makipag-ayos ang Russia at tuluyan ng tapusin ang 4 na taong digmaan mula na magsagawa ito ng full-scale invasion laban sa Ukraine. At sa iba pang balita, nagtulong-tulong naman ang mga animal welfare groups sa Amerika para mabili ang nasa 1,500 beagle dogs na nakakulong sa isang research facility sa Wisconsin. Ito raw ay kanilang paraan na ma-rescue ang mga aso na gamitin bilang animal testing at breeding procedure para sa isang laboratory research. Nila, hindi dapat ito maranasan ng mga hayop bagos ay naninirahan sa isang safe environment at malaya tulad na lamang nating mga tao. With my organization, Direct Action Everywhere, first investigated Ridgeland Farms back in 2017, and we've been campaigning, there's been court cases over the years, and many organizations involved in these efforts. And so it's just amazing to see that it's all come to this moment where the dogs are finally getting out and experiencing all of this love and joy and freedom. Noong nakarang buwan, nauwi sa kaguluhan ginamitan pa ng tear gas ng mga otoridad ang mga demonstrador na nagnanais palayain ng mga bigel. Ayon naman kay Laura Simmons, founder ng Big Dog Ranch Rescue, ipakukupkup ang mga aso sa mga adoptive families matapos itong sumailalim sa mga medical check at iba pang specialized care. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng Hollywood, kanya-kanyang paandar ang mga bigating celebrity na dumalo sa nagdaang Met Gala 2026. Ang ilang red carpet movements na pinag-usapan online sa report ni Showbiz Angel. Trending topic pa rin ang red carpet moments sa Met Gala 2026 na may tamang costume art. Mula sa skeleton design gown na tinernohan ng giant feathered cape ni Beyonce na muling dumalo matapos ang isang dekada, gayon din ang shimmering sculptural outfit tad-tad ng crystal beads, antique jewels and chains na inirampa ni Rihanna, hanggang sa show-stopping living Met Gala sculpture look ng supermodel na si Heidi Klum, talaga nga namang it is the biggest night in fashion. At ang isa pang tila sumunod sa yapak ni Klum na mapapa-second look kung sino ay ang Puerto Rican superstar na si Bud Bunny na nag-transform sa isang old man. Hindi rin nagpahuli ang ilang South Korean superstars na present sa event. Sa gabing ito, kumpletong dumalo ang 4 na miyembro ng Blackpink na sina Jennie, Lisa, Rosé at Jisoo na first time sa Met Gala. Head turner din sina EJ at Audrey Nuna ng global phenomenon ng K-pop Demon Hunters, gayon din ang K-drama star na si An Hyo-sop at Karina at Ningning ng aespa. Ginanap ang Met Gala sa Metropolitan Museum of Arts sa New York City. Para sa DZRH TV 20 Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Abangan sa aming pagbabalik isang holdapper, imbog sa Mariveles, Bataan. Sa MBC TV Sports, Magnolia Hotshots pinataob ang TNT Tropang 5G sa PBA Commissioner's Cup. At sa Experts Opinion, pasintabi ho sa mga kumakain ngayon, alam nyo ba na ang pag-utot ay meron palang benepisyo ayon sa pag-aaral? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inaresto ng National Bureau of Investigation ang founder ng online media na Peanut Gallery Media Network o PGMN, na founder nito na si Franco Mabanta at 4 na iba pa sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Alamin natin ang sitwasyon mula sa NBI, mula kay Giselle Ricofort. Giselle? Go ahead, Giselle. National Bureau of Investigation si Franco Mabanta, ang founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network at 4 na iba pang katao matapos ang di umano pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Iniharap sa media ni NBI Director Atty. Melvin Matibag yung mga suspects sa katatapos lamang na press conference dito sa Pasay City. Dinampot sila sa isang entrapment operation doon sa Pasay City kagabihan kung saan dinala ng mga operatiba ang 75 milyong piso na paunang bayad. Bahagi raw ito ng original na 350 milyong piso na hinihingi ng grupo ni Mabanta na kalaunan na ibaba naman sa 300 milyon. 4 na bagsakan umano yung demand na hahatiin sa 75 milyon. Ayon sa NBI, ng ugat ang operasyon sa sumbong ng kampo ni Romualdez doon nga sa sinasabing extortion na nagsimula pa umano noong nakalipas na taon. Nabuhay umano yung pangingikil ni Mabanta ngayong taon at tinaasan pa yung dinedemand na pera sa kampo ni Romualdez. Nagpadala pa raw ng teaser na video yung grupo kay Romualdez upang ipang-blackmail at nagbantang ilalabas yung part 1 nito kung hindi ibibigay yung pera. Pakinggan natin. Based on the complaint, meron ng initial talks since a year ago, pero nabuhay lang siya ulit with respect to a representative of the complainant. So, through the representative of the complainant, lumaki na yung amount. Kasi a year ago, mababa lang yung amount. Pero through the representative of the complainant, 2 weeks ago, it ballooned to 350 million pesos. So meron pang negotiate mga usap-usap. Ang final demand is taken for leave 300 million pesos. Until umabot tayo sa entrapment po pa ako. Giselle? Yuel, kasadong isa lang sa inquest proceeding yung mga suspect na yung araw o mismong pagkatapos nitong press conference ayon kay Matibag. Sa maikli namang pahayag, mariing pinabulaanan ni Mabanta yung extortion, iginiit na inosente sila, wala raw yan katotohanan. Pakinggan natin. We'll see. We're innocent, it's not true. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricofort para sa Leader Ito sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa NBI, maraming salamat, Giselle Ricofort. Nailigtas ng mga otoridad ang isang sanggol na inabandona ng hindi pa nakikilalang ina sa gilid ng daan o kalsada sa Manawag, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Isang bagong silang na sanggol na babayang nailigtas matapos abandonahin ng walang pusong ina. Ang sanggol na inilagay sa kahon at iniwan sa tabi ng tindahan sa Barangay Lipit Norte, Manawag, Pangasinan. Sa investigasyon nila ay si Chief of Police Captain Vladimir Malangin. Pasado 1:00 ng madaling araw nang makita ito ng mga concerned citizen na hindi pa napuputol ang umbilical cord at agad ay pinagbigay alam sa kanila. Dinala ang sanggol sa Manawag Community Hospital para sa kaukulang medical attention at assessment. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para alamin kung sino ang nag-iwan ng sanggol. Ayon kay Manawag Mayor Jeremy Rosario, ang baby girl na nakasalukuyang nasa paggamutan ay mabuti na niya ang lagay at mahigpit na binabantay ng Municipal Social Welfare and Development Office. Anya gagawin muna ang lahat na makakaya ng kapulisan para mahanap ang magulang ng sanggol. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 32, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na naaresto ng Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Marte Salvador, Provincial Director, ang isang most wanted person na top 10 municipal level na naharap ito sa kasong estapa at isang paglabag sa bouncing check law. Batas Pambansa bilang 22 sa isinagawang magkahiwalay na operasyon. Ang pag-aresto sa mga wanted person ay isinagawa sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad kabilang ang 302nd Maneuver Company at Regional Mobile 4 Battalion 3. Binigyan din ni Colonel Salvadora na patuloy ang pinaigting ng operasyon ng PNP laban sa mga lumalabag sa batas at nagbabala sa mga individual na sangkot sa kriminalidad na itigil ang kanilang illegal na gawain. Aniya, hindi titigil ang Bataan PNP sa pagtugis sa mga nagkasala kahit pa lumagpas sa hangganan ng lalawigan. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang 27 anyos na lalaki sa sinagawang bypass operation ng Tagum City Police Station, katuwang ang iba't ibang unit sa kapulisan sa Barangay San Miguel gabi ng Mayo 4, 2026. Kinilalang suspect sa alias na Mike, binata at residente ng nasabing lugar. Naaresto siya bandang alas 11:44 ng gabi matapos mabilhan ng pusher buyer ng isang pakiti ng hinihinalang shabu gamit ang mark money. Sa karagdagang inspeksyon, na-recover pa mula sa suspect ang 3 pakiti ng hinihina ng shabu, mga drug paraphernalia, kabilang ang improvised tutor. Ayon sa kapulisan, ang nakumpiskang droga ay may tinatayang bigat na 12 grams at halagang 81,600 batay sa standard drug price. Kasalukuyan na sa kustodiya ng Tagum City Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Section 5, 11 at 12 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasira ang isang bahagi ng kalsada sa pangalawang distrito ng Nueva Samar. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, sanhi ito ng tuloy-tuloy na malalakas sa pag-ulan at ang 6.1 magnitude na lindol. Ang nasirang kalsada nasa Barangay Dolores, Las Navas sa kahabaan ng Artiche, Barangay Katumsan, Hipapad, Las Navas, Katubig, Rawis Road section ng naturang lugar. Dahil sa soil erosion, 1 lane lang ang pasabol sa apektadong bahagi ng kalsada para sa lahat ng uri ng sasakyan. Agad naman naglagay ng warning at precautionary devices ang maintenance field ng DPWH upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at biyahero na dumadaan sa nasabing lugar. Pinayuhan ng opisina ang publiko na mag-ingat sa pagbiyahe habang nagpapatuloy pa ang monitoring sa naturang kalsada. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, malaking panalo ang nalasap ng Magnolia Hotshots kontra Stropang 5G sa naging laban kagabi para sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Pinangunahan ng Magnolia import na si Clint Chapman ang team para burahin ang explosive performance ng TNT import na si Bol Bol na nagpakawala ng 53 points. Ang mga detalye ihahatid ni Matchpoint Millie Borja.
Nakapagtala ng malaking panalo ang Magnolia Chicken Templadas Hotshots matapos pigilan ang matinding paghahabol ng TNT Tropang 5G with 106-94 final score sa kanilang mainit na sagupaan sa PBA Season 50 Commissioner's Cup nitong Martes sa Ninoy Aquino Stadium. Maagang kinontrol ng Hotshots ang laban at hindi na lumingon pa, ngunit hindi naging madali ang kanilang panalo dahil sa eksplosibong laro ng TNT import na si Bolbol na nagpakawala ng 53 points sa kabila ng pagkatalo. Kulang pa nga eh. We wanted him to score 80 points actually yung target namin. But the most dangerous part on this team, that's why they are a champion team, is not because of their import. Of course, malaking bagay yung import nila, but I have so much respect on their locals. No? Ever since I've been playing against them, it's been their locals who's really giving other teams problem. No, so we really decided, as a coaching staff, we really decided to make that decision that, Ball will do his thing. Definitely, he's a legit NBA guy. He's a very tall guy. He will, even though we deny him, we cannot deny him. So we decided just, let him do his thing. We let him do his thing, and then we focus on the locals. Diniktahan ng Magnolia ang tempo mula sa first quarter gamit ang balanseng opensa at solidong depensa upang makuha ang maagang bentahe. Unti-unti nilang pinalaki ang kalamangan hanggang umabot sa double digits bago ang halftime. Pagsapit ng ikatlong quarter, tila hawak na ng Magnolia ang laban matapos ang lamang na umabot sa 18 points. Pinangunahan nito ng import na si Clint Chapman. Aside from that, the motivation we needed for this game already was big enough. We knew this was a playoff game. We knew this is a game we needed to win in all angles. And so, yeah, it's fun. It's fun to, this is why you play the game, these games like this. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin sa fourth quarter. Nagliyab si Ball at pinangunahan ng matinding rally ng TNT mula sa perimeter, penetration hanggang sa pagkuha ng fouls na nagbaba sa lamang sa single digits at nagbanta ng comeback sa huling minuto. Uminit din ang tensyon sa dulo ng laro kung saan naging pisikal ang laban at kapansin-pansin ang emosyon ng magkabilang panig. Sa kabila nito, nanatiling kalmado ang Hotshots. Nakahanap sila ng mahalagang putos at depensibong stops sa crucial na sandali upang maputol ang momentum ng TNT at tuluyang makuha ang 12-point victory. Pinangunahan ni Chapman ang Magnolia sa loob matapos magposte ng 42 points mula sa 17 of 28 shooting, kabilang ang 4 of 8 3 points, kalakip ang 14 rebounds, 2 assists, at 2 blocks. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli nang mapapanood ang iconic musical theater play na Jesus Christ Superstar sa bansa matapos ang mahigit 2 dekada. Ang mga kaganapan tutukan sa Showbiz Report ni James Galangge. Matapos ang ilang dekada, muling nagbalik Pinas ang international award-winning musical production set na Jesus Christ Superstar dito sa The Theater at Soler, Philippines. Ang mga dapat abangan sa report na ito. Nagsimula na ang Manila Run na iconic musical theater play na Jesus Christ Superstar na pinagbibidahan ng ilan sa mga batikang foreign musical actors kasama ang our very own Gab Pangilinan. Ginampanan ng Filipino theater actress ang role bilang si Mary Magdalene kasama sina Joshua bilang si Jesus at Jabon naman na gumanap bilang si Judas. Ito'y hango sa ilang bahagi ng Biblia na tumatalakay sa mga huling araw ni Jesus at ipinapakita ang kanyang relasyon sa kanyang mga alagad, lalo na kay Judas na nagtaksil sa kanya. And speaking of international talents, kumusta naman kaya ang kanilang naging karanasan, lalo na't karamihan sa kanila unang beses nakatapak at makapag-perform sa bansa? It's been amazing. The reception's been stunning from all the audiences, and you're having a really good time just rocking out on stage and making a great sound for you guys. Yeah, really exciting. At syempre, hindi rin pinalampas ng cast na masubukan ng ilan sa mga kilalang Filipino food, gaya na lamang naging experience ni Kodiak na nakakilala pa ng isang Pinoy. And then we cooked on this porch overlooking the river. Wow. In the middle of this beautiful neighborhood in Manila. And we cooked chicken adobo, chop suey, pancit. Oh, yeah. Samantala, labis naman ang pasasalamat ni Gab sa naturang oportunidad dahil bilang kaisa-isang Pinoy talent
isalin sa cast ay mas lalo anyang lumalim ang kanyang pagmamahal sa sining ng teatro. I've been doing this for so long, and I love the Philippine theater scene. I love how it's developed through the years. But this particular production is reintroducing me to my love for theater and why I entered it in the first place, why we decided to tell stories. Matapos naman mga kapanayamang media, star-studded naman ang naging gala night performance kung saan dinaluhan ng ilan sa mga kilalang mga awit at personalidad sa mundo ng pagtatanghal. Gaya na lamang ng mga singer-songwriter na sina Noy Bolante at Jed Madala na talaga nga namang proud sa pinakitang performance ni Gab na tunay nga namang ibinandera ang bansa. But this is such a different take. And you know, the performers were amazing. Of course, big shout out kay Gab Pang. Sobrang tinayo mo yung bandera of Philippine theater. Congratulations. But also to GMG, congratulations. Thank you for bringing this to us. It's such an amazing production. I think it's starting to pick up already, and maganda na kasi ngayon they removed that mindset of theater na para lang sa medyo on the higher tier, and I think for today it's for everybody. Everybody is already appreciating theater, and that's really good. Dumalo rin sina Aiza Sigera, OJ Mariano, drag queen personality Pura Luca Vega, kilalang improvisational theater group ni Smith Manila at ang newly crowned Miss Universe Philippines 2026 na si Bea Milan Windorski. Kung matatandaan, si Joanna Ampil ang unang Pinay actress na gumanap bilang Mary Magdalene sa West End production ng naturang iconic opera sa London noong 1996. Habang taong 2000 naman, nang huling napanood sa bansa ang Jesus Christ Superstar. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Angelica Cosme, ito si James Galangin ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.